Good morning from the Middle Kingdom, China. Middle Kingdom ang tawag sa China nung ancient times. Kaya isa sa mga vlog ko, ang title ay Middle Kingdom. Diba kasi merong kingdom sa iba't ibang bahagi ng mundo noon ng panahon. Naniniwala ang China na sila yung sentro ng mundo, yung gitna ng mundo. That's why they call themselves the Middle Kingdom. Welcome to another day in my life. Ngayon ay pang-ilang araw na namin dito sa Chongqing. Parang pang-third o pang-fourth yata. Nakalimutan ko na. Lost count of the days. And today we're going to Wulan. It's a 2.5 hour train travel from Chongqing. At pupunta tayo doon. Train travel from Chongqing to Wulan. Nandun yung Wulan Geology Park. At sabi sa mga napanood namin ni Gandang Kara na reels, and meron daw dong free natural bridges. Hindi ko alam kung ano yun. Basta yun yun. At any rate, welcome to my day. So we are back here again dito sa North Railway Station. Dito sa papuntang Wulan. And we are too early. It's 7 and the train leaves at 8 o'clock. Ayaw na namin maiwan ulit kaya na nangyari dun sa Guilin namin. So inagahan na namin dito. Kung sakaling iidlip, at least nasa train station na kami. So yan yung train station. Yan si Gandang Kara. Wala pa sa mood yan. Wala pang makeup yan. Kaya huwag natin kausapin. Nandito na kami sa loob ng train station o terminal dito sa may North Railway Station. So ang laki ng terminal dito. Inaantay namin lumabas yung biyahe namin doon sa tripboard. Ang biyahe namin ay K9509. Ayan. So, natin namin lumabas doon. Although, alam naman namin kung anong gate kami. Buti pa rin yung sure kasi naiwan na kami ng train eh. May trauma ka na pag naiwan ka ng train eh. Ito ang itsura ng buong terminal. Ang layo, haba. Oh. Nandito kami sa gate 25. Kung nakikita ninyo. Hanggang doon sa dulo. Wow, no? Napakalaki. Sinlaki na siya ng buong terminal ng aeroplano sa Pilipinas. Train pa lang dito. So, I cannot wait to get on the train para makatulog na kami kasi naantok talaga ako. Si Gandang Kara hindi naantok, tulog siya ngayon, nandun siya. So, apparently, eto na naman kami. Very unreliable yung schedule ng mga train dito sa Chongqing at kasama kami sa mga na-cancel yung trip. Ang dapat alis namin ay 8:06 in the morning at babalik kami ng 6 PM ang alis doon sa Wulong, papunta rito sa Chongqing. Kaya lang, na-cancel yung trip namin ng 8:06 at pinapalitan kami ng 9:50 tsaka 10:45 na trip. Pero, standing naman. Pupunta naman kami ngayon sa may bus station. Sabi ni Gandang Kara, meron daw long bus journey station dito sa mismong terminal ng subway. So, pupuntahan namin kung sakaling makakuha kami ng bus ng papunta at pabalik. Kailangan masecure namin yung dalawang yun. So, galing na kami ng bus station. 15-minute walk yung ginawa namin. Sabi sa amin naman doon, walang biyahe ng Wulong. Pero ang sabi kanina doon sa pinagtanungan namin, may biyahe ng Wulong doon. Ngayon naman, pinapunta kami sa kabilang station. Sasakay ulit kami ng railway para makapunta sa other part of Chongqing. Pagod na ako. Umagang-umaga. Ako din. Hindi na maganda to. Ko lang. Pagod ka na? Oo. Sakit nga naman balak mo ko tsaka binti ko. So last attempt na namin to kung wala talagang bus puntang Wulong at pabalik ng Chongqing. Today, ibig sabihin nun, ibang plano na lang kasi hindi para sa amin yung Wulong. Buti maganda ang tanawan dito sa Chongqing kahit na pagod na kami. So papunta naman kami ngayon dyan sa Sigongli. Walang katapusan yung biyahe namin dito. Parang nagpunta na rin kami ng Wulong, kakabiyahe namin sa papuntang bus station. Kapagod. Struggle din tong biyahe na to dahil wala kaming Alipay kasi ang hirap, kailangan namin ng cash. Finally, nasa bus na kami. Papunta ng Wulong. So parang from Guilin going to Wulong, ay to Chongqing, Calvario din. Ito naman from Chongqing going to Wulong. Wulong, you better be a wonderful place. Nasa Wulong na kami ngayon and may mga bundok ako nakikita, may mga cable car ako nakikita sa tuktok ng bundok. Hindi ko alam kung ano meron doon pero sabi sa amin na nakausap namin, it's the wrong season to come here daw because it's raining. It's rather slippery yung bundok. So hindi ko alam kung paano. Pero dito na rin kami.
So tutuloy na kami. Sayang naman yung biniyahe namin, di ba? 2 hours to. Minibus na kami ni Gandangara from Wulong bus station, yung binabaan namin. Papunta sa 3 natural bridges. Kaya ba? Hindi ko alam kung tama itong ginawa natin kasi sabi nung nakausap natin, di ba? It's rather slippery and raining these days. It's not a good weather to come. Kasi nga naman, kuweba nga naman yun. Kaya madala tayong payong. Hindi naman yung ulan eh, yung nagbubundok ako sa mahirap talagang makyat dyan. Sa labas lang tayo. Tayo pumasok ka lang. Paano ang labas? Labas ba yung bundok? Basta yung kuweba yun, nasa picture. Okay. Wala pa kaming kain ni Gara kaya yung mais na binili namin kaya sa terminal ang kakainin namin kasi gutom na kami. Ang may bitukan na kayo hininga ko, sabi ni Gara. Kakain na ako. Grabe yung ulan. Napunta na kami sa 3 natural bridges, yung actual location. So kung nagpunta ka ng tourist center dito sa may Wulong, sa may 3 bridges tourist center nila, doon kami biling ticket para makapunta sa mismong site at sila mag-provide ng bus. Kaya ang ganda ng bus nila. Problema namin, yan, yung ulan na yan. Sobrang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung malalakad ba namin yung loob ng cave or magpipicture na lang kami dun sa labas. So this is just not the right weather to go caving. Hindi talaga. Pero dito na kami. Ilaban na natin to. Ito na yung entrance ng Scenic Park. So feeling ko ito yung lalakarin namin papunta dun sa 3 natural bridges. Sana lang talaga hindi slippery ngayon. Sana lang, pero mukhang hindi maiiwasan maging madulas kasi ano to eh, natural pathway ito eh. So buti na lang, suot ko yung bigay ng mga nagregalo ng birthday ko na favorite shoes ko. Pambundok talaga to eh. Pero ngayon ko lang siya maiakit ng bundok kasi pinang-araw-araw ko siya. Si Cara bumili lang ng kapote. Pinantay natin siya. Kailangan natin magkapote dahil malakas yung ulan. So may payong tayo. May payong tayo. Dala ko rin kasi yung bag ni Gandangara dahil mabigat para hindi siya mahirapan. So, let's go. Naka-pink ako ngayon na kapote kasi malaki kay Cara yung pink na to at maliit naman sa akin yung blue. So, pink tayo for the day. Carry lang, sisterettes. So in fairness, sulit yung punta namin dito kasi kung ganito ganda naman yung view, sobrang ganda. Ayun. So may mga tao sa baba naglalakad. Feeling ko doon kayo mapapunta. Kung kaya ni Gandangara, ewan ko lang. Kailangan natin ito madaliin agad kasi 6:30 yung bus natin pabalik na Chongqing. So hindi tayo pa pwedeng bumanjing dito. Kasi mabilisan lang to, pero enjoy natin. In fairness naman, maayos naman yung daan. So, kailangan mo nilang mag-effort para matapos siya kasi paved naman yung pathway. Grabe oh, it's a straight drop down there. Oh my gulay, sobrang taas. Ang ganda naman dito. Ang dami ko ng bundok na naakyat pero ngayon lang ako napawaw ng ganito. Talaga? Oo. So, sobrang ganda. Yung geological formation. Ayun, nakikita niyo may elevator doon. So, feeling ko lalakarin namin yung perimeter tapos pupunta kami sa elevator para bumaba doon sa mga tao doon. Feeling ko lang I could be wrong, pero ayun nasa malayo. Ayan. Tara, lakarin na natin. Parang kulang yung description tsaka hindi sapat yung camera para i-describe sa inyo kung gaano ka magnificent ito. Sobrang ganda talaga. As in. So, makakarating kami doon sa baba, sa pinaka-bottom. Feeling ko dried river yan ng ancient times eh. Ngayon namin nalaman, the entire trail would take us 3 hours to finish. Yung bus namin going to Chongqing will depart at 6:30 ng hapon. Hindi ko alam kung aabot kami. If not, gagawa na naman kami ng paraan sa buhay.
So in 3 hours, kahit magbilis kami, may enjoy namin to. Tsaka exercise. Wala pa kaming kain sa 3 hours. Yes. Let's go. May cave area dito along the trail sa pathway. Na feeling ko, hindi naman ito totoong kuweba. Man-made ito. Sinundan lang nila yung formation ng pinaka bundok. So yan. So ito yung pinaka loob. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Ba't nakabakod yan? Pero ang lamig. Sobrang ginaw. So sa kalagitnaan ng bundok may elevator. Kaya nga. So tama nga yung hinalaw kanina na may elevator pababa dun sa pinaka dried riverbed sa ilalim. Sa elevator na kami. At pababa ito. Kita yung buong view. Hello, bata. Ito yung famous elevator. Ayan na. Nakalula rin, nakalula. Umiikot na. So walang lugi. Umiikot yung elevator. Nasa baba na kami ngayon at lakas ng ulan. Ito yung view. Yan, mula dito sa baba papunta sa taas. Hindi ko lang nakikita ninyo. Yan, yan yung view. Ito yung mga tao naglalakad kanina mula sa taas. Nakikita natin. So, sana matapos namin itong trail in less than 3 hours. Hindi pa pala yun ang bottom, yung pinanggalingan natin kasi it's a long way down. Ayan, pababa kami. Sobrang yung pa yung pinaka riverbed. Ayan, nasa baba. Hindi ko alam kung nakikita nyo, puro fog na yung lente ng camera ko. Ayan, yan yung view from here. Hindi ko lang mailabas yung camera kasi should be under the umbrella dahil malakas yung ulan. Ganda, no? Sobrang ganda. Sobrang ganda, oh. No? Tignan mo. Ay. Dito kami ngayon sa bottom na. Ayan, kung titingnan ninyo yung taas, ayun o. Yan, nakikita nyo ba yung platform doon sa taas? Nandiyan kami kanina. So yung elevator sa sakyan namin brought us to mid-level. Mid-level naman, going down here is stairs naman. So fair na rin, hindi na rin mahirap for tourists na hindi naman nagbubundok talaga. Kasi kung hindi ka naman sanay magbundok at ito yung pupuntahan mo, hindi siya ganun kahirap. Tsaka marami akong nakita mga bata nakachinelas lang na kasama sa tour. So sobrang ganda, sulit talaga. Sobrang ganda naman yan. Ayan, oh. May mga cave sa gitna ng bundok, oh. Hindi ko alam kung dating may purpose yan, ancient times, pero may mga cave. Or here na sa picture ko lang nakikita ito. I never thought makikita ko in person. Parang merong cave or passage under the mountain. Ayan. Diba? Sobrang ganda niya, diba? Ibang klase yung yung natural formation na to. Naisip ko lang, ano kayang kinakain ng taong nakaisip na gawin to? Yung pagising niya one morning, lagyan ko kaya ng pathway yung kuweba sa lugar namin para maging tourist attraction kasi successful, oh. Look at that. Diba? Ang ganda. Kasi marami naman tayong ganda sa Pilipinas. Hindi lang siya ready for a facility that can accommodate tourists. Diba yung pwede mo lang i-day hike? Ito na yung pinaka ilalim ng rock formation na may overhead parang bridge sa taas. Ganito siya ka-magnificent, guys, oh. Yan. Ganito siya ka-magnificent. At merong parang maliit na waterfalls dito. Napakasulit nito. Sobrang ganda nito. Yan, look at that, oh. Ginawa nila na parang may structure doon. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung canteen yun or pahingaan or whatnot. Baka souvenir shop. Normally, ganun yan, eh. So dahil hindi na kami aabot sa time namin, merong parang terraces doon sa taas, oh, na pwede akyatin. May maliit na waterfalls doon sa kabilang side. So I don't think maakyat ko ngayon yan kasi kulang na yung time namin. So that will eat up another hour from us.
Kaya siguro sinabi nilang 3 hours. Panonoorin ko lang siguro yung vlog ng ibang mga YouTuber. Kung ano meron dyan. Pero okay naman ako sa nakita ko ngayon. Meron natural creek dito sa gilid ng pathway. At merong maliit na waterfalls doon. At mula dito sa kinakatayuan ko, may panibago ulit na rock formation, the second bridge. And ito yung second bridge. So first bridge pala yung kanina. Ito yung second bridge. So 3 bridges. 3 natural bridges. Kumikat lalo itong 3 natural bridges na to kasi nga dito ginanap yung mga ilang eksena ng Transformers. Ayan o. And ito yung isa sa mga robot dun sa movie na may eksena rito. So nag-iwan sila ng maliit na memorabilia. Merong robot formation made of metal. Kanina yung kinunan ko is the first natural bridge. Ito yung second natural bridge. Ayan, sana nakikita nyo. Saan nihatakpan ang payong ko kasi lakas ng ulan. Ayan siya. Parang pareho lang nung kanina. Pero parang mas mataas yung nito, yung ceiling nitong isang to. One more bridge to go. Hindi ko lang alam kung gaano kalayo yung pagitan to reach the final bridge. So may pangalan pa lang bawat bridge. Itong bridge na to, itong second natural formation na to, ang pangalan niya ay Qinglong. Hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko. Qinglong. Kasi 'di ba yung yung Chongqing, yung Chongqing, yung cute CH ang basa nila. So itong second natural bridge ay Qinglong. Pero mas gusto ko yung first natural bridge. Mas maganda. Mas mataas naman ang ceiling nitong second natural bridge. Kaya meron nakatakip sa kanan. Feeling ko may ginagawa sila ulit dito na structure. Ayan Feeling ko meron silang surprise. May surprise na naman sila dyan. Ayaw nyo tumigil kakagawa. Pupuntahan namin kayo ulit dito. Sige. Ito naman yung meron sa second natural bridge sa ilalim. Ayan. Ito yung pinaka-ceiling niya. At mayroong river going through it. Ayan. So mayroong mga tulay na rin para hindi na mabasa yung mga turista. Ang taas ng ceiling nito. Yung kanina na nakita nyo na kinunan natin doon sa area na yun, yung maliit na parang creek. Eto na siya. It opens to a bigger body of water. Papunta ron. I think susundan namin yung ilog na yan. Kasi yan din yung pathway. At papunta sa third natural bridge. Ito na yung third natural bridge. Ayan. Ayan na siya. This one is a lot higher yung ceiling nito. Ang ganda rin, no? May mga waterfalls dito. Ayan, no? Medyo malaki naman siya from the source, pero pagbaba parang wala na. Naglaho na, hinangin na yung mga droplets. And this one is a lot higher, yung natural bridge na ito. Very magnificent. I just wonder kung ano meron dyan, kasi sa kanan kung makikita nyo may parang ledge. Hindi ko alam if there's any structure there, kung meron settlers ng unang panahon dyan. Because apparently may traces of civilization yung mga gilid ng bundok, yung mga kuweba tayo nakita. So ang pangalan pala ng third natural bridge ay Heilong Bridge. Sayang hindi ko nakita yung ganito kanina, yung stone marker nung first bridge. I must have missed it. Ito yata yung pinakamahabang bridge kasi medyo sa length niya hindi mo na rin makita gaano yung araw. Yung dalawang nauna medyo konti lang parang dalawang highway lang yung sukat ng bridge sa taas. Ito medyo mahaba. Medyo malakas yung mga waterfalls ngayon dahil umuulan. So naturally maraming tubig yan. Dilim na kasi hindi na inaabot ng sunlight yung area na ito ng galingan natin. Tapos na yung yung dulo ng natural bridge na pangatlo at ito yung makikita mo sa Bocana. Wow! Ang ganda, in fairness. Sulit talaga itong biyahe natin dito. Nadaanan natin yung tatlong natural bridges. Hindi ko lang alam kung from here, kasi tatlo lang naman yan, kung gaano pa kalayo bago
makarating sa bus stop. Naantay ko lang si Gandang Kara kasi nag-vlog pa siya sa duluhan niya. Ang ganda, tinan nyo to. Ayan o, ang laki, ang taas o. Naglagay sila ng parang parang ancient looking boat sa gitna, no? It looks eerie pero it reminds you of the older times. Nandiyan lang siya, tahimik lang siya naka-anchor sa gitna ng tubig. Kalmadong tubig. Sightseeing bus na kami, ito yung tawag nila dito. This is the bus, the electric, hindi electric to. This is the mini bus that will take us back dun sa tourist center kanina. Hindi, dun sa gate. Tapos from there, we're going to take a bus, pabalik naman ng tourist center. Mula tourist center, mag-bus naman kayo papunta dun sa bus terminal, pabalik ng Chongqing. Sulit na. Ganda. So eto na nga, nandito na kami sa bus. Pabalik naman ng tourist center. Medyo nararamdaman namin yung pagod ngayon, pero sulit no? May panibago kaming problema ngayon. Dahil problema ng araw na to, wala kaming pera. Wala kaming cash. And judging by our experience dito sa China, ang hirap humanap ng ATM machine. Sobrang hirap hanapin. Effort talaga siya. So nakahabol kami, buzzer beater kami sa bus. Mula doon sa 3 bridges sa punta rito. We only had at least 20 minutes to spare bago kami iwanan ng bus. At nakahabol kami. Ngayon naman pauwi na kami ng Chongqing at mamaya mag-dinner kami sa labas. Yun lang siguro para sa araw na to guys. Kung anong mangyayari sa the rest of the day and the night, mag-vlog si Kara mamaya. Sa kanya na kayo manood. For now, thank you for watching today. You guys are awesome. Bye!